Paalis na kami ngayon now sa Philadelphia at tutulak na kami papuntang London, Ontario, Canada for our vacation proper. Kasi dumaan lang kami dito dahil nandito rin naman yung unit or condo ng mga bata doon sa aking anak na nag-aaral dito sa UPenn. Ilang days lang din kami dito and nagtutulak na kami to Canada. Nag-stop over kami dito sa Fridays para late lunch. Naku, lagi na lang ganun. Lagi na lang late yung ating mga meals. Ayan. Hindi may iwasan kapag nasa biyahe. Okay, una dito kami sa pwesto na to pero parang nadidiliman kami, parang nasisikipan kami. So, lumipat kami sa other side. This is our service. Alin? Lalakarin lang? Natapos lang namin mag-lunch dito sa Fridays. Dito daw sa Quaker Town. Here in Philadelphia pa rin. Our second driver of the day, si Jody naman. Ayan, siya naman ang magta-try na i-drive itong Wrangler. Ayan, medyo malikot daw yung manibela, sabi ni husband. Kaya, syempre, doble ingat itong aking dalaga. And pahinga muna naman si husband. Enjoy na enjoy ako sa ganitong mga long ride kasi nga, maliban syempre nasa ibang bansa, maraming bago sa paningin. Tapos ganito pa, di ba? Kasi tingnan nyo, malaginto yung paligid kasi nga dapit hapon na, ayan, papadilim na. Kaya ang ganda-ganda yung paligid. And of course, ilang oras na rin naman tong binabiyahe natin. Pero ilang oras pa uli kasi hindi pa tayo nakakalabas ng US.
Nagpapabili ako ng snack. Sila na lang pinalabas ko. Dito na lang ako. Ilang oras na rin kasi yung biyahe namin. From mga 10:30 and then ngayon 5 p.m. na. So, matagal-tagal na rin. Pero hating gabi pa siguro kami darating sa London, Ontario, sa Canada. Natutuwa ako. Very memorable tong biyahe na to kasi dito, itong sinasakyan namin, rent itong car na to. It's a Wrangler Jeep. Oo, gusto ni husband ng ganito sanang sasakyan. And now, ito yung ni-rent ni La Kuya Earl para i-drive namin. 3 kaming sasakyan. Bali yung isa, yung kina Earl naman talaga, yung Kayin, sila yung sakay nun, sila ni Ate Adi. Sila mag-asawa plus yung aming family friend, no, si Ange. And then, andun of course yung aming 2 alaga na si Maple and Fuchsia. Ano na po yung boses ko, no? Paos. Dahil madalas na pupuyat tapos malamig pa rito, sobra. Like kahapon, grabe talaga, sobrang lamig. Hindi kasi ako hindi ako nag-heat-tech. Akala ko kaya ko. Ayun na nga. Nakakatuwa yung biyahe na to kasi 3 nga kami magkakasama. Kompleto yung pamilya ni Earl, kompleto din yung pamilya ni Adi. So, ngayong Christmas, itong holiday na to, magkakasama, kompleto yung pamilya. At yun naman talaga kasi yung gusto ni Earl tsaka ni Adi, yung kompleto kami lahat. Lalo na nga at meron na silang bahay at doon kami magsasama-sama. So, ayun. Ang saya lang na from US to Canada, drive lang kami. So, ang gandang experience. Although nagawa na namin noon, hindi kami kompleto. Ngayon, kompleto kami. Tapos, isa pang masaya, 3 yung driver ko. 4 kami dito, pero 3 yung driver ko. Ako lang hindi marunong mag-drive. Sabi ko kasi sa kanila, mag-aaral lang ako mag-drive pagka nasa Canada na talaga ako nag-i-stay. Ang hirap kasi, hindi sa pa man po, sa edad ko na to, parang kung sa Pilipinas po ako mag-i-start mag-aral. Parang feeling ko mahirapan ako. Knowing na napakagagaling ng mga driver natin sa Pilipinas. Nakaka-nervyos kung gaano sila dumikit, 'di ba? Tsaka yung mga palusot-lusot nila, ay nako. Ang hirap for me. So sabi ko dito ko gustong mag-umpisa. Sana. Ayun. So andun sila sa loob ng convenience store. Dito lang ako. Ni-enjoy ko lang ang aking pagiging prinsesa dito. Ay, okay naman, maganda naman, safe naman yung aming ride. Kanina from Philadelphia, ang driver namin si husband, and then saan ba kami nag-start na na mag-drive si Jody? Sa Queenstown, sa within Pennsylvania pa rin. Pero doon na nag-start si Jody na mag-drive papunta dito naman sa, hindi ko na nga alam kung anong place ito. Pero, papunta na kaming Buffalo International Airport. Kasi, doon kami magpapalit ng car. Kailangan pala, parang every state, ganyan, papalitan yung car. So, pero feeling ko, or ang intindi ko, isang palit lang uli. Yun na yung ididiretso namin sa sa Canada. Yun na. Ayun na nga po. Ilang, sinishare ko lang na masaya ko because natupad. Kasi may agam-agam ako noon na baka hindi rin ako makasabay because of work, of course. Pero
ayun naman, na ano naman, na ibigay ng Panginoon. Salamat naman. And yung aking mga alaga, thank you so much sa aking maasahan talaga na si Shai, oo, ang aking sitter, no? Babysitter ng aking mga alaga. Ano na, tuwing aalis kami, si Shai lagi, no? Ang nagbabantay. Si Shai ay anak ng aking co-teacher, kaya sobra din yung tiwala ko. And mahal na mahal niya din yung mga alaga niya. Ngayon, na alaga ko. At kapag ka si Shai ay hindi available, may mga time na kailangan din niyang mag-asikaso ng mga personal na asikasuhin. Ayun, ang natatawag ko naman ay si Vincent. Ayan. Si Vincent, yung boyfriend ng anak kong bunso, maaasahan. Mahal na mahal niya rin yung aking mga dogs. Ayan na yata si husband. Nasa labas sila yung magkakapatid. Itong aking 3 anak. Ayan, si bunso lamig na lamig yan. Kaya sumasayaw na. Ayan, chika-chika muna sila after restroom, may biniling mga nuts, and then now, ayan, paalis na rin kami. Naggasolina rin, of course, para, kasi kailangan din, ibalik mo yung gasolinang nagamit dito sa nirent. Ayan, pagbalik namin, okay pa uli yung gasolina niya. Ngayon naman, si Bituin o si Julia, ang driver. So, ayan ha. Lahat sila ay na-try na itong Wrangler. And malapit na tayo doon sa pagkukunan natin nung susunod na sasakyan na i-rent natin. And diretso na yon papuntang Canada. So, from Buffalo na yon to Canada. So, ayun, nagpaikot-ikot lang kami rito na lito lang si Earl ng kanyang e-exitan and siya yung aming sinusundan. Malapit na talaga tayo kasi ayun na yung sign, no, papuntang Niagara. At iba na yung gamit namin ngayong sasakyan. Mas masarap ito. Sige na, bye-bye. Ano to, hindi na drive mo pa? Durango, Dodge. Ano yung tumutulog? Aeroplano. We are about to cross the US-Canada boundary. Done. Hindi rin talaga maiiwasan na medyo kabahan kapag dumadaan dito sa ganitong mga boundary. Kasi syempre, kumbaga, immigration pa rin yun eh. Pwede pa rin na hindi ka patuloyin. Pero the last time naman kasi, galing din kami ng New York, papunta rito. And then, from here, lumabas uli dahil New York uli yung biyahe namin pa Pilipinas. Okay naman. Kaya dito medyo bawas na rin naman yung kaba. Welcome to Ontario. Let's go. 11. Ito na ang convoy. 11. Ilamig ka agad pa. 6. Oo nga eh. So, nasa road na tayo ng Canada. Ontario, Canada. We're home. Ilang hours pa? Around 2 hours. 2 to 2.5 hours. To London. Ito na lang yan. Bibili sana early yan.
Let's go! Hello! Sa bahay niya. May stopper din sa ilalim. Yeah. It's our first morning here in London, Ontario. And sama ko kayo, i-tour ko kayo ng kaunti dito sa house ng ating Canada couple, ni Adi at ni Earl. Ayan. So, nanggaling ako doon sa may door from the parking or garage. Ayun, tapos, ayun, pumasok na tayo dito. Sa may front door, ayan. So, ito yung makikita natin dito. Okay. Malaki, no? Malaki yung living area. Ayan. From here, from foyer. And then, ito na yung living area. Ayun, ang aming si Maple. Mukhang kagigising lang ng lahat. At preparing na for breakfast. Pero, ako, eto, magtutour muna tayo kasi hindi ko pa masyadong nakita ang iba't ibang part nitong bahay. Pagdating namin kagabi kasi, mahating gabi na, so pahinga. So, diretso na dun sa kwarto sa taas. Okay, ito yung ating kusina dito. Ayan. Spacious din yung kitchen area. And meron tayo ditong island na may sink din and then may mga high chair pa na pwede rito pag magko-coffee ganyan. Lalabas tayo dito na papakita ko sa inyo itong nasa backyard. So tingnan muna natin dito kasi puro salamin yung dingding and ganito kalaki yung makikita sa labas. Ganito din kaganda, no, kapag tatanaw ka. So okay, labas tayo. Bye, Mip. Wait lang. Ang lamig. Okay, lumabas tayo dito sa may lanay. Ayan, ito yung sa likuran nila ate. Okay, sa backyard. So, ayun yung kitchen, dining, and then the sala or living area. And then, malaki pa yung lupa dito sa labas. Ayan. Hala, nalaglag yung yung solar na Christmas light. Kasi, inaano ko siya. Pinapaano ko siya. Yan, para makakuha siya ng solar. Kasi solar powered siya. Pero, i-off kaya natin muna. Para
makonserve. Ayan. So, ito yung backyard. Medyo natutunaw na ibang yelo. Kagabi mataas siya. Ayun. Hindi pa natin siya malilinis ngayon uli. Kasi napakalamig. Pero for sure, papakialaman na naman to niton. Ayan yung kilid, back, and then ito na yung type na type ko talaga ng mga pine trees. Ayan. Dami niya. Hindi ko na binilang. And then ito ang Chismisan Place. Okay. Ko sarap dito. Siguro pag kasi doon banding sa pwedeng ayun pala pwedeng ano yun gawing hindi bonfire yung ating source ng fire. Ayan. Para uminit-init. So here, grabe, ang sakit ng kamay ko, hindi ako nakapag-gloves. So ito yung likod. Yan yung boundary niya sa kapitbahay. Uy, madulas. Sabi ni ate, wag na wag muna ako maaksidente. Ayan. So ito yung papuntang front. Ayan, pwedeng dumaan dyan pagka may mga gagawin. Diyos ko po, hindi ko na kaya, papasok na ako. Naninigas yung yung kamay ko masakit sa bibig. Grabe, ang suot ko lang kasi is yung pantulog ko, and then nagsuot ako ng ganitong jacket. Ayan. Lamig. So here it is. Ganyan lang ako. Yun na nga. So, ito na nga po. Okay ba? Kasi may mga nakita kong bata doon kanina. Balikan nyo na lang sa video ko kanina. May mga bata doon kanina nag-i-sleigh. Ayan. Sa lamig. So, papasok na ako. Super, super lamig na. Okay? Wala pa kaming nalalagay na decoration for Christmas. Yun ang aming aasikasuhin. Ito, days before Christmas. Hello. Baba tayo sa kanilang okay. Ganito kalaki yung kanilang tawag natin dito. So ayan, hindi pa talaga kasi siya na aayos. May mga gamit na hindi pa naayos. Pero andito na yung kanilang ilang gamit para pag magwo-workout sila. Ayan. So ang dami pang aayusin dito. It can be hindi lang room eh. Kung magro-room, siguro 2 room. Or kung gagawin talaga to na space for recreation, malaki din siya. Pwede din naman na kung magkaka-access naman na pwede nga ito, kung tutuusin, isa pa uling bahay. May CR dito. It can be kitchen there. 'Di ba? O tapos ayan kahit nga 2 kwarto pa yan, maluwag pa yan. Ayun, pwede yun pinaka na nila, bodega. Okay? Ayun, pwede pa rin. Yung ilalim ng hagdan, pwede pa rin yan na maging stock room. So ito talaga, i-close
because andyan yung mga sa ano nila, heater, aircon, of course, sa mga kuryente nila. So, dapat yan close. I think, pwedeng pati yung portion na yun. Parang pag ganun siya. Close. Okay? Malaki pa, marami pang gagawin. Pero kasi nung lumipat sila, nagstay lang sila, wala pang month, parang ilang weeks lang before mag-aral yung, or start nung schooling ng anak ko sa UPenn, sa US, no, sa Philadelphia. So, dito, nilagay muna nila yung mga gamit. Okay. So, ayun na, share ko lang, no. Humingi naman ako ng permission kay Earl, kay Adi, na sabi ko, gusto ko namang i-share, no, yung kanilang house na bago pa lang naman nilang nabibili. How many months pa lang. So, ito yon, and I am so proud of them na after lahat ng mga panahon na nandito sila, ito na nga, meron na silang ganito. Nag-start na sila talaga ng kanilang lifetime together. Diba? Masaya kami bilang mga magulang nila na nagagawa nila yung mga plans. No? Kahit syempre may struggles, ganun naman talaga. Hindi may iwasan lalo na sa nag-uumpisa sa pagpapamilya. But of course, they have their family with Maple and Fuchsia, yung kanilang mga babies, yung mga alaga. Sa ngayon yun muna because marami pa silang mga plans before having their own kids talaga. Gusto nila maayos, no? Maayos sa lahat, na mabibigay din yung full attention sa mga magiging kids nila. So ngayon puro muna work, aral, asikaso. Ayan, natutuwa ko. Ang sarap talaga, no, na ito na naman, maiba-vlog ko na naman yung experiences natin. Ikakaiba kasi to. This time kasi, we are, nandito na naman, lumipad-lipad na naman tayo ng kaunti. Siyempre, para magkasama-sama ang buong pamilya. And this year kasi, this time around, magkakasama kami, buo kami. Yung in-law ng aking anak, kompleto sila, mother, father, and then yung 3 siblings nga with Earl, of course si Earl. Tapos sa akin naman, sa amin, kami ni husband, then si Adi, and yung 2 sisters, andito din, sa kompleto kami, so masaya talaga. We're looking forward talaga sa sobrang enjoyment, happiness, hindi yung sobrang activity, yung pagsasama-sama, okay na yun sa iisang bahay. And then, gagawa kami mamaya, no? Bubuuin namin yung Christmas tree dito. Okay? So, abang-abangan. Nandito ako ngayon sa comfort room nila ate. Ayan. Of course, the bathroom. Tapos, may bathtub tayo dito. Merong he and she na ano sila dyan, counter, tawag doon. Sink, no? May kanya-kanya sila, of course. Kanya-kanyang gamit. And then, yung banda roon sa harapan ko, bandang right, ay yung kanilang toilet. Ayan. So, eto. Ganito kaluwag. Maluwag. Actually, parang isang unit ng condo. Tapos, dun na ang CR. Maganda naman at maaliwalas. Yun yung pinaka-una nilang nagustuhan. Kaya pili rin nilang ito yung bilhin. Okay, so, ayan. Marami siyang cabinets. Okay, marami pa silang gusto siyempre ilagay dito kahit papaano siguro na like here, bakante yung wall dito. Baka malagyan nila yan ng pahalaman dyan or frame na bagay sa comfort room, sa restroom. So, yun. Sinishare ko lang. Siyempre, humingi rin naman ako ng permiso na kung pwede ko i-share ito sa inyo. And, ayan, pakita ko sa inyo yung toilet. Ayun po. Ayun. So, from here, di ba? Ayan yung bathtub. Ayun yung toilet nila doon. And then, ayan, pinagpatungan ko.
Ayan, bag ko yun. So, ayun, ganyan. Ang ganda, di ba? Di ba? Pagdating ng panahon, baka naman, no? Baka naman tayo ay magkaroon ng ganito kahit maliit lang. Ito naman yung room nila ate. Ayan. Ayan yung pinaka-type ko na design sa wall. Ganyan kasimple. So, napakaluwag, no? Parang siglaki na to tong kwarto nila. Malaki pa dun sa unit namin sa The Avenue. And, ayan, meron silang TV. Of course, may bed dito yung kanilang mga alaga. Very plain pa lang yung wall nila rito. Ayan. And then, here, then yung pinasok ko kanina na, ayan, yung kanilang comfort room. So, ayun. So, ayan na. Ang laki. Ito pa lang, sarili nilang, yung master bedroom na ito ay, ang laki-laki talaga. So, ito yung sa window, makikita natin. Ayan. Ayan. Na-walk through ko naman kayo. Mawa-walk through ko kayo or na-walk through ko kung ano yung mauna yung makitang video na nandun ako kanina sa labas and pinakita ko sa inyo yung cabana doon sa labas. Ayan. So, may workplace pa rin dito si ate. Medyo magulo pa rin yung room kasi nga dumating kami kagabi. So, ang dami-daming mga kalat pa. From the stairs, ito na yung kanilang library area or sa ngayon ay office area nila. Dito nag-work, nag-study. Kapag nasa bahay si Adi, meron pang mga gamit na hindi pa organize. Ayan. And ito naman yung portion ni Earl. Dito naman siya nag-work. Ayan. So, ayan yung kanilang mga nakikita, no? View habang sila nag-work. And ito po. Ayan. Very, wide pa yung kanilang wall dyan. Sa ngayon, dito muna, kaya medyo makalat dyan. Dito muna si Ange, yung family friend nila, nag-i-stay. Si Jody nga kagabi dito din, natulog muna. At ito yung gamit niya. So, ito po yun. Ayan. Gagawin nila tong library area. Ito naman yung room namin sa ngayon. Ayan. Meron pa ditong, mga bubuuing cabinet na ilalagay dito. Tsaka dun sa portion na yun. Ito sofa bed yan. Ginawa munang bed ni Julia. Kapag ka pumupunta dito si Julia, ito yung kanyang bed. Ayan. Tapos kami ngayon, kami ni Papa, dito kami muna. Look. Ganyan nung na wall. Dati na yan, mabili nila, andyan na yan. So, babaguhin na lang. Kaya yan, may mga ayusin pa kaming bed frame dyan na magagawa na ngayon because may mga makakatulong na sila. And ito naman yung ayan, wardrobe. Andyan ngayon yung mga kalat-kalat muna namin. Okay? Ayan, ganyan na kadilim o kakulimlim. 5:00 ng hapon. Maya-maya lang, madilim na talaga yan. Tahimik na dito sa bahay. Mukhang nasa kanya-kanya ng kwarto. At ngayon, chinecheck ko lang yung mga pinto, yung mga blinds, kung nakasara na. At aakit na rin ako sa kwarto. So, that's it for now. At isusunod ko agad yung iba pang mga adventures namin dito sa aking second home sa Canada.